What's up sa inyo mga kapadyak? So this is me again, nagbabalik sa panibagong video ulit. So today's video ay magbibilid tayo ng brake dahil natuyuan na siya ng oil. So I don't know what happened but na-stuck kasi siya ng matagal. Ay napansin ko pagpiga ko ng preno sa likod ay sagad na and malambot na. And feel mo talaga wala siyang laman na mineral oil and gusto ko na din kasi siya gamitin kaya napansin ko din agad. Nga pala ang brake ko ay Shimano MT200 hydraulic. So alam niyo naman ang Shimano hydraulic, napaka-legendary niya. Tapos yung presyo nung pandemic naging legendary din. But luckily nakuha ko siya before pandemic kaya mura-mura pa siya noon. And before we start, pakita ko lang muna sa inyo yung bleed kit na nabili ko online. Isa-isahin ko lang yung laman para magka-ideya kayo pag gusto nyo mag-DIY bleed ng hydraulic brakes nyo. So this is a Easy MTB basic bleeding kit. So, basic kit pa lang to pero enough na makapag-bleed ng MT200 brakes. Bali included na sa basic kit ay funnel, tapos adapter para sa funnel. Dalawa pero isa lang ang gagamitin nyo dyan. Tapos may stopper na pangbara pagtapos na kayo mag-bleed para hindi tumapon pag aalisin nyo yung funnel. And then may fittings na din, tapos may mineral oil na din kasama and manual guide para sa mga bago lang magbi-bleed. Pwede nyo basahin yan, tapos syringe for 170 pesos lang lahat yan. Napakasulit para sa presyo niya. Tapos may oil na kasama. Halos kaya niyan 2 brakes. Pero depende sa inyo kung masailan kayo. May package niyan 2 yung kasamang mineral oil. Tapos next ay set up natin yung syringe. Bali yung bilog na parang washer. Pasok mo lang sa tube. Pampasikip yan para kapit na kapit sa syringe yung tube. Tapos yung needle pasok mo lang sa kabilang side. Then okay na. Ready to go bleed ka na. Dahil na-set up na natin yung bleeding kit, ngayon is-set up ko naman yung bike. Pero ibababa ko muna siya sa bike hang. And medyo nahirapan pa ako dito kasi bumabangga sa isang bike. So ito na yung bike ko, halos pabayaan din sa tagal and hindi na nagamit. Yung mga gulong nagsilambutan na tapos ang daming alikabok. So ito yung preno na i-bleed natin. Sagad na compare mo dito sa kabila. So buksan muna natin yung preno na paglalagyan ng panel. So kuha lang tayo ng 2mm Allen wrench tapos pihit niyan counterclockwise. Tapos dapat maingat lang kasi nabibilog yan pag pinuwersa nyo agad. After mabuksan, ilagay nyo agad yung adapter para mailagay nyo yung panel. Tapos itong takip ng hydraulic, itabi nyo agad kasi pag nawala yan, problema yan. And then dito, chinek ko muna yung brake caliper ko kung may leak ba sa piston or sa cable. Tinanggal ko muna kasi baka masayang yung pag-bleed tapos may leak naman pala. So far so good naman, mukhang wala naman siyang bakas ng tagas kasi nakakapagtaka lang dahil na-stuck lang naman yung bike pero nawalan ng mineral oil yung preno ko. Then after checking, binalik ko din agad para makapag-bleed na tayo. So before kayo mag-bleed, yung lever set up nyo muna. Dapat level lang siya para maayos yung dalay ng oil. Yan yung bubbles madali umangat. Unscrew nyo lang, gamit lang kayo ng 5mm Allen wrench tapos i-level nyo lang siya. So ganyan dapat yung levers nyo, naka-level lang, and after that pwede na ilagay yung adapter para mailagay yung panel. Screw nyo lang naman yung takip clockwise yung ikot. Kung masyadong mahigpit, hand tight lang para iwas loose thread. And then after mailagay yung adapter, pwede nyo na ipatong yung funnel. And next, dito naman tayo sa brake caliper. Dito natin ipapasok yung tube ng syringe. Alisin nyo lang yung rubber cap para ma-access nyo yung bleeders. And tabi nyo agad yung rubber cap para hindi mawala kasi napakaliit lang yan. And dito nyo ipapasok yung tube ng syringe tapos ganyan dapat itsura niyan. Tapos dito inalis ko yung dulo ng syringe na parang pin kasi hindi siya pasok sa bleeders ng caliper. And after ko siya alisin, naglagay na ako ng mineral oil sa syringe. Mga 13 ml nilagay ko pero mostly mga 10 ml lang muna. Pero sinobrahan ko na lang. Mas mabuti na yung sobra kaysa sa kulang. And then after malagyan, alisin nyo yung bubbles sa syringe hanggang sa tube. Kuha lang kayo ng basahan tapos pisilin nyo yung syringe dahan-dahan para mawala yung bubbles. Tapos ganito dapat yung syringe nyo, dapat walang bubbles bago nyo ilagay sa bleeders. And then after nyo maalis yung bubbles sa syringe, pwede nyo na siya ipasok sa bleeders ng brake caliper. Tapos kuha kayo ng 4mm Allen wrench, buksan nyo yung bleeder screw ng kalahating pihit lang, and after nyo mabuksan, dahan-dahan lang sa pagpisil ng syringe hanggang sa maubos. Tapos dapat makita nyo sa funnel yung mineral oil, tapos pag naubos na yung oil sa syringe, maglagay ulit tayo. And then, same process pa rin pag maglalagay tayo sa syringe, tapos kailangan walang bubbles. Tapos, isara yung bleed screw dahil aalisin naman natin yung bubbles sa brake system. Para maalis yung bubbles sa brake system, pisilin lang yung brake lever, i-hold ang pisel, tapos biglang bukas ng screw. Tapos, wag muna bitawan yung brake lever, tapos sabay sara ng bleed screw, sabay bitaw sa brake lever. Ulit-ulit lang hanggang sa mawala yung bumubula sa funnel kapag pinipisil yung brake levers. So, yung akin okay na, wala na siyang bubbles sa syringe. Lumabas
lumabas na yung bubble sa akin, kaya tapos na tayo dito. Sa rear brakes, kaya isasara ko na yung bleed screw, tapos pag tatanggal kayo ng funnel, dapat may abang kayo na tissue para hindi kumalat yung mineral oil. Tapos balik lang ulit natin yung screw sa cap ng brakes. Tapos ayun, ayos na, gumagana na ulit yung brakes natin sa likod. Lipat naman tayo sa harap. So bali same method lang din naman ito, pero itong sa harap kailangan nating i-change oil. Yung sa rear kasi wala namang laman oil yon, tapos dito sa harap meron laman. Sa pagpapalit naman ng old mineral oil to new mineral oil, ang method na ginagawa ko ay pinapababa ko lang siya sa syringe. Ilalagay ko sa funnel yung oil, sakto lang pang flashing, tapos pinipisil-pisil ko hanggang sa lumabas yung maitim na oil. Tapos isasara ko lang yung bleed screw para alisin yung maduming oil. Tapos nagdadagdag ulit ako ng oil para tuloy-tuloy na yung pagbi-bleed ko. Paulit-ulit lang hanggang sa umayos yung kulay ng oil. Same method pa rin sa ginawa natin kanina kung paano magtanggal ng bubble sa brake system. After ng bleeding, pag okay na yung brakes, balik lang ulit natin yung screw cap ng brakes. Tapos ibalik natin sa dating posisyon ng brake levers. Tapos pag okay na, parang brand new feel na ulit yung brake levers mo. So that's it mga kapadyak. And I hope after mo mapanood tong video na to, marunong ka na mag-bleed ng hydraulic brakes. Maraming salamat sa panonood, and please like, share, comment na mga thoughts mo about this video. And wag mo na rin kalimutang mag-subscribe for upcoming DIY tutorials natin, and stay healthy and always ride safe kapadyak.